Bago muna tayo maggawa ng ating cookie dough at saka ng ating crinkles dough, buksan na muna natin itong ating parcel. So dinamihan ko na nga yung order nitong ating box kasi ayoko talaga nang nauubusan. Ultimo nga sa ingredients, ayoko din nang nauubusan kaya marami na akong stock dito sa bahay. So pagkabukas ko nga at kompleto naman, ayan, mag-ready na tayo at gagawa na tayo ng ating cookie dough. Kakagising ko nga lang pala niyan, galing nga pala tayo sa panggabi at syempre nakaligo na rin ako at inipit ko na rin yung aking buhok. So sa rep ko nga, meron na nga pala ako naka-stock nitong dalawang butter. Kasi sabi ko kapag gumawa ako ng cookies, gusto ko meron na talaga akong ingredients na gagamitin. Matagal na nga akong hindi nakakagawa nito kasi sabi ko nung gumawa ako ng madami baka naman maumay sila. So yun nga, medyo naumay sila kaya ayun, kahit ang dami kong ginawa, matagal siya bago maubos. So dati-rati nga, nangangalay nga ako sa paghahalo ng ating cookie dough pero ngayon nga ay hindi na. At syempre kukunin na natin yung mga ingredients natin dito sa aking cabinet. Sabi ko nga sa inyo, medyo matagal nga ako bago nakagawa nito kaya ayun yung mga bata, yung mga pamangkin ko, namiss nila nga itong ating cookies. So sa ating recipe na to ay 50 grams nga pala yung timbang ko at makakagawa tayo ng 24 pieces na cookies. So gagawa din tayo noong classic na crinkles. Yung uncoated lang niya ay powdered sugar kasi merong naghahanap. So syempre pagbigyan ng mga request. So ito alam ko na kung magkano ang costing ng ating cookies. Pero yung crinkles mamaya ko nagagawin yung costing nun kapag natapos ko nang gawin kung ilan yung magagawa natin sa isang recipe. So ang gusto ko nga budget friendly yung ating mga sweet treats. Ayoko din naman na mahalan kasi nga alam nyo na kahit ako nagtitipid din. Kasi ako usually kapag ako yung bibili, syempre gusto ko mura din. Feeling ko kasi kapag mahal, mayayaman lang yung kayang mag-afford. Alam nyo ba kapag sa mall, bumili kayo ng cookies, ang presyohan ng mga ganito mas mahal. So yung iba ang presyohan nito 50 grams tapos 50 pesos. Syempre iba-iba rin naman kami ng quality ng ingredients na ginagamit kaya iba-iba din talaga yung presyo. Pagpasensyahan nyo na nalobat yung cellphone ko kaya ayan wala tayong flash. So thankful talaga ako dahil nakatikha nga ako ng stand mixer kasi napadali talaga nito yung pagbibake ko. So dito nga, ikaw lang yung magtatakal ng mga ingredients pero siya na yung bahala na maghalo. Kung dati-rate galing sa trabaho tapos maghahalo pa ako, talaga namang ang sasakit ng balikat ko. So sa trabaho kamay na nga at balikat yung ginagamit mo, hanggang dito ba naman sa pagbibake ganun din kaya ang hirap talaga at nakakapagod. So ayan, napadali na talaga yung buhay ko nung meron na tayong stand mixer. So alam nyo na kung bakit mahal ang cookies. Depende yan sa butter at saka sa chocolate na gagamitin nyo. Kaya ako kapag bumibili ako sa online, inililista ko talaga kung ilang grams at kung magkano yung presyo ng mga chocolate na binibili ko. Para sa pagko-costing natin, is talagang accurate siya. So sa mga estudyante, sa mga dalaga, bias nila ang cookies. Ultimo yung pamangkin ko na dalaga, ito talaga yung hinahanap. Tapos yung pamangkin ko na si Kisha, nakita yung story ko nitong cookies kaya nagpapatira din siya at nag-voice record pa nga. Tapos yung anak naman ng katrabaho ko na dalaga din, kada uuwi yung nanay niya, tinatanong kung cookies yung dala niya. So yung katrabaho ko naman luka-luka. So sabi niya wala daw kasi tinamad na magbilog yung nagbe-bake. O diba, sa pagkaluka. Pero talagang nakakaumay din naman talaga magbilog lalo na kapag madami. Kaya gusto ko talaga mabibigat din yung grams para madali lang ding magbilog. Sa pagliit ng bilog, syempre sa pagtagal din. So kaya medyo pricey din siya. 1 cup na chocolate chips at saka dark chocolate chips na 1 cup din yung ginamit natin dito. Kaya pagkagat nyo dito mga kumartes, talagang chocolate lahat. At ayun nga, binawasan ko din to ng asukal kaya hindi to masyadong matamis. Ako din kasi yung taong ayoko ng sobrang tamis. Kahit doon sa chocolate crinkles natin, medyo natamisan ako, nagbawas din ako ng asukal doon. Basta first time kong gagamitin yung recipe at medyo natamisan ako, binabawasan ko na agad yung asukal. Alam nyo na, si Mother Dear, hindi rin yun makakain na matamis kaya yung mga binibake ko, hindi rin talaga katamisan. Kasalanan ko pa kapag hindi siya nakatikim ng mga binibake ko, charis. Basta alam nyo na, laging ang bilin sa akin noon, wag ko daw masyadong katatamisan. So dito nga sa chocolate crinkles natin, 4 na itlog yung kailangan natin kaya alam nyo, hindi talaga ako nagpapawala ng itlog sa ref. Kung nakaraang namalengke nga ako, ang binili ko 2.5 tray ng itlog. So yung itlog na yon kakalahati na lang ngayon kaya kailangan ko na naman bumili. Dahil lahat nga ng binibake ko kailangan ng itlog. So kanina dun sa cookies gumamit tayo ng 2 itlog. Dito naman sa chocolate crinkles 4. So kapag gumagawa din ako ng mamon ensaymada, kada isang recipe 4 din ang ang ginagamit ko dun. Kaya yung 2.5 tray ng itlog halos kakalahati na lang, 1 linggo pa lang ha. Kaya for sure pamamalengke namin, bibili na naman ako ng itlog. So 4 days nga pala akong walang pasok mga kumartes kaya ayan sinisipag na naman tayong gumawa ng ating mga ibebenta. So itong crinkles dough natin, ilalagay muna natin siya sa freezer para mag-set siya, para mabilog na natin mamaya. So medyo matarbaho din talaga yung pagbibilog. So kapag talaga magbebenta kayo nito, kailangan advance lagi yung paggagawa ng dough. So binalot ko siya ng cling wrap para hindi siya magpawis at ilalagay na natin to sa freezer. Kahit 1 hour or 2 hours, okay na to, pwede na natin siyang bilugin. So mamaya ipapakita ko na lang sa inyo kapag
magkagawa na. So, ayan lang. Thank you for watching. Bye!